Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Siguradong iyak nito itong Duterte Youth Chairman na si Ronald Cardema dahil may nag-file ng petition para kanselahin ang kanilang party list ngayong darating na halalan. Dahil po mga kabunyog, isang progresibong grupo ng mga kabataan ngayon ang nag-file ng petition para kanselahin ito, para hindi na ito muling tumakbo pa ngayong darating na halalan. Ayon po kasi sa grupong ito, peke raw na party list itong Duterte Youth na pinamumunuan ni Ronald Cardema, isa sa mga tapat na alagad ni Digong Duterte. Anyway, para po sa iba pang mga sinabi ng leader ng nasabing grupo, panoorin po natin ito. Brel, paki-explain po sa amin, ano po ba itong petisyon na inyong i-final? Bale, kami sa Kabataan Tayo ang Pag-asa, ito ang National Youth-Led Election Watchdog dito sa Pilipinas. In-urge namin ang Commission on Elections, so ang COMELEC, na i-urgently resolve ang mga petitions regarding na lamang sa void ab initio na registration ng Duterte Youth. Pag sinabing void ab initio, ibig sabihin nito ay void from the very beginning ang registration ng Duterte Youth. 6 years na, 6 years since 2019 pa na nakahain itong case na ito sa pag-disqualify sa Duterte Youth Party List. Pero hindi ito naresolbahan ng COMELEC mismo. And maraming mga grounds ang Duterte Youth sa kung paano ito ka-disqualify. Tulad na lamang ng defects nito sa COMELEC registration, yung mga overage nominees nila, yung mga last minute na mga substitutions, and then yung mga grave na misconduct o ng violence, pag-advocate ng violence nang ito ay kumakampanya. And then ang mismong Duterte Youth Party List, known siya for circumventing election rules. Kumbaga, dun sa pag-circumvent ng election rules, hindi na nga lang last minute yung kanyang pag-substitute ng mga nominees na overaged, dagdag pa dito ay walang publication at walang public hearing na nangyari para i-declare sila sa kanilang panganindutura. Kaibahan sa iba pang mga party list na tumatakbo sa isang party list system. Kaya ginigiit ng Kabataan Tayo ang Pag-asa bilang pag-uphold ng ating clean, fair, honest, and peaceful elections is that i-disqualify ang mga peking party list tulad na lamang ng Duterte Youth. Brel, gusto ko sanang isa-isahin yung mga points mo para lang malinaw. At syempre, papasagutin din natin ng Duterte Youth after you. Yung sinabi mo lang po na may defects sa COMELEC registration, ano exactly yon? Okay. Nung yung respondent na Duterte Youth, hindi talaga siya na grant ng COMELEC NBank kasi nga po tawag dito, yung respondent po sa petition nila, na-dismiss talaga yun regarding na lamang dun sa sufficiency in form ng content ng petition, and at the same time yung kanilang registration process talaga ay iba doon sa kung paano nag-registration yung iba pang mga party list, dapat kasi sa merit ng application for registration sa isang party list, mayroong publication na it is duly ordered and mayroong registration hearing na ilulunsad na dapat na mapapass upon the hearing division, which is hindi nangyari sa Duterte Youth. Yan yung una na ground as to why yung registration ng Duterte Youth sa dalawang Congress na kanilang napanalunan at nakatakbo sa Kongreso for 2 terms, void from the very beginning na kaagad yung kanilang pagtatakbo. Kaya nga sagot ng Duterte Youth sa pamamagitan ni Ronald Cardema, ang sabi niya na bakit naman daw na void from the very beginning. May mga kalaban daw siya sa COMELEC na sinasabi daw niya na
kung void from the very beginning nga, bakit pa daw sila pinahintulutan na makatakbo sa Congress? Ibig sabihin doon no, na mayroon po na mga lapses ang ating mga COMELEC election rules. And all the more reason na ang kaming mga election watchdogs ay nakapatnubay doon at gayon din no, na at the same time ay hino-hold accountable din also yung Duterte Youth doon sa pag-circumvent ng election rules. Sige. Sige, partner, come on. Okay. Brel, nabanggit mo kanina, no, interested ako doon sa sinabi mo no, na meron ding insidente itong Duterte Youth na nag-invite ng violence. Pwede ka bang magbigay ng mga instances na ginawa ito ng grupo? Bale, sa ginawa ng grupo ng Duterte Youth, no, nung 2019 national elections, yung Duterte Youth nag-made siya ng public post using the phrase na uubusin namin kayo sa lansangan laban sa mga youth groups din na kumakampanya. And kapag sinabi mong uubusin namin kayo sa lansangan, ibig sabihin nun ay extermination o talagang wiping out ng mga certain na mga individuals. And talaga na kung ganoon yung interpretation, no, advocating talaga ito ng mass murder or killing ng mga individuals. And hindi ito bago sa Duterte Youth na for 2 terms na tumakbo ito sa Kongreso, ang mga bills din na kanyang mga pinatupad is ganoon din na mostly ay pang-aatake sa mga kabataan. Halimbawa, no, legitimate call ng mga kabataan na tutulan ang mandatory ROTC na sa kabila ng ginagawa ng Duterte Youth ay nag-advocate pa doon sa mandatory ROTC. Given din ng mga backgrounds ng mga nominees nito na mula sa mga military. No, ayon sa Contradaya, currently no, sa 2025 national elections, 55.13% ay mga flag na mga party list. Bakit? Kasi most of the party list na tumatakbo sa party list system ay mula sa mga political dynasties, military men, at mga malalaking mga negosyo. And the party list system, no, by law, it should be representing the marginalized sector and the underrepresented. But then, no, nakakalagpas ang mga tulad ng mga party list na tulad ng Duterte Youth na overage na nga yung mga nominees, and dagdag pa, claim nila na sila ang youth representation sa Congress, given of the contradictory na mga contradictory proofs na sila ay mga representasyon nga ng mga kabataan. Ito, Brel, yung sinabi mo may public post sila na uubusin nila sa lansangan ba? Tama? Hindi ba ito pag-express, hindi ba ito pag-express lang ng opinion or ng saloobin? Hindi ba yung pasok naman sa freedom of expression? Kasi kung sasabihin natin na freedom of expression, edi lahat na pwede natin na sabihin sa social media. Kapag election, tumitindi na nga ang disinformation at fake news na nire-report din ng mga election watchdogs. And parte din ng election rules din ng COMELEC na tutulan itong mga violence or unlawful means to achieve its goal. Kaya nga na marami di magiging interpretations niyan, pero given of the disinformation, and at the same time kung paano yung history din ng Duterte Youth on terror tagging, hindi malabo na ito ay targeted on a specific individual or a specific class yung statement na yun. Pero sa tingin ko din, no, na maliban pa doon sa usapin ng statement ng Duterte Youth, no, bilang youth election watchdog, hindi lamang ito usapin lamang ng freedom of expression o
na dapat lahat ay magkaroon ng saloobin kapag magkaroon ng eleksyon. Usapin ito ng kung paano na dapat na makorek na yung matagal ng pananamantala ng mga political dynasties at malalaking negosyo sa party list system, and disqualifying the Duterte youth given of the legitimate grounds on the petition since 2019. First step pa lamang ito para makorek na yung matagal ng mali sa party list system. It's just the tip of the iceberg. Kasi sa amin po bilang mga kabataan na tumitindig bilang mga election watchdog, circumventing election rules sets a dangerous precedent for the following party list running in the next polls. Ayaw na natin ng mga peking party list, ayaw na natin ng mga mandaraya at iniikutan ang mga election rules kasi sagrado ang election system. Democratic proseso ito at mismong karapatan ng mamamayan na sa kanyang pagboto nakasalalay dito. And well, yung overage na nominee na sinabi mo, tapos yung last minute substitution, paki-explain mo lang briefly ano ang basehan nitong mga to. Okay. Kasi nung si Ronald Cardema ang naging first nominee ng Duterte Youth, nagkaroon ng mass withdrawal ang mga original nominees headed by Lucille Marie Suarez Cardema, na siya rin naging first nominee nang na-disqualify si Ronald Cardema sa pagiging nominee. Ito mismo ay subsequent na mga renomination kung saan na si di ba nga, ang first nominee na si Lucille Cardema, siya naging first nominee. And then, nagkaroon ng subsequent renomination na second nominee after COMELEC canceled the overage na unqualified na Ronald Cardema. Inadmit talaga ni Ronald Cardema sa isang ABS-CBN interview na ang kanyang party at ang mga nominees nito deliberately and intention talaga nila na magkaroon talaga ng mass withdrawal at mass substitution to make him the party's representative in Congress, kahit na hindi siya part ng original list ng mga nominees natin. And yun mismo ay isang iskema na ginagawa ng mga tumatakbo sa party list system. Kaya nga nung nag-substitute din si Ronald Cardema nung 2019 lagpas talaga siya sa party list system na representative ng youth na 34 years old. Kaya nga doon din talaga na questionable yung pagiging representante niya ng mga kabataan sa Kongreso. And at the same time, ngayon, di ba, sa 2025 national and local elections, 10 na ang nominees na nire-require sa isang party list mula sa 5. And kung ang ibang mga party list nga, sinusundan yung 10 nominees sa isang party list, fini-fill in talaga nila yun to represent their advocacy, bakit natin ipalalagpas pa yung mga last-minute substitutions at ang mga overage nominees ng mga iba't ibang mga party list na hindi naman din nagre-represent ng mga kabataan. Brel, nabanggit din na parang halos 5 taon na nakabinbin itong kaso nga tungkol dito sa pagkansela ng registration ng Duterte Youth. Ano sa tingin mo yung dahilan kung bakit tumatagal ng ganito katagal ang kasong ito? Sa tingin ko, kaya din na tumatagal din yung kaso ay dahil na lamang din sa pagpapalit-palit din ng mga namumuno rin sa COMELEC. And bukas naman din yung Commission on Elections sa pagtugon na sa mga matagal ng mga nais na resolbahin ng mga disqualification cases sa COMELEC, no? Pero gayon din, kaya rin nananatili na nakakatakbo din ang Duterte Youth sa Kongreso ay yung name pa lamang niya, it speaks for itself. Duterte Youth.
kapangalan niya ang recent na arrested na nasa The Hague ngayon, naka-birthday lang, na si Rodrigo Duterte, na may kaso ng crimes against humanity sa International Criminal Court. Ang advocacy nga ng Duterte Youth ngayon ay i-bring back home si Tatay Digong. Kaya nga din na kung ganoon lang din naman yung representasyon ng Duterte Youth, ibig sabihin lamang yan na given of the anomalies here in our elections, nanatili pa rin yung Duterte Youth na nakakatakbo dahil na lamang sa slacking yan kay Duterte. And all the more reason that we hold accountable such anomalies in elections, and also really be critical of our party list running in the party list system. Kaya din ang mga kabataan, pinaglalaban nila ang genuine youth representation in Congress. And that fight involves upholding a clean, fair, honest, and peaceful elections. Okay. Thank you, Brel. Maraming salamat doon sa pag-explain ng inyong apela sa COMELEC at we will wait for the action of the COMELEC. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.